Course is not about the personal relations of Marcos Jr. as president to his sister, Senator Amy Marcos. The discourse of the point why Amy Marcos made that kind of Lenten message o mensahe sa Semana Santa patungkol sa kanyang kapatid is about government. Tungkol sa gobyerno yon. Dahil nahaharap ang buong bansa sa malala, malubha, malawak na krisis pang-ekonomiya, maruming laro sa politika ang inaatupag ng mga opisyal ng gobyerno, which brings to the accountability of Marcos how to lead correctly and properly the government. Kaya nagsisisi si Senator Amy na hindi nagagabayan ng kanyang kapatid. It's not about the personal relationship of Marcos Jr. to his sister. It's about how the sister, Senator Amy, should have told Marcos, dahil pareho silang nasa gobyerno, ng tamang direksyon, ng tamang pamumuno, ng tamang panggobyerno para hindi nabubulok ang lipunan at sambayan ng Pilipino ay hindi naghihirap. Yan ang konteksto ng komentaryo o Lenten message ni Senator Amy sa kanyang kapatid na minasama ni Claire Castro. Lover ka ba ni Marcos Jr.? Sip-sip sa alipuris at sindikato ni Marcos at Romualdez. O bakit hindi nyo pagbutuhan? Because hindi nyo yan magagawa basta-basta sa Senado. In the impeachment process, under the Constitution, ang trial ay manggagaling po sa Senado or magaganap sa Senado. The Senate, when they approve na valid ang proseso at tama ang pagpapadala ng mga transmittal ng impeachment articles coming from the House of Representatives, the trial will happen at the Senate when the Senate convenes, magbubuo sila ng Senate Impeachment Court. Hindi po yan sa kangaroo court ni Luistro at ni Tambaluslos at ni Bujedi. No, the trial that they are trying to do now is a mini kangaroo court. Ayaw sana nating patulan itong pagtatahol ni pambansang barker ni Marcos na si Aling Claire Marites Castro. Nang siya ang nag-react, nagpahayag ng kanyang Semana Santa na mensahe or the Lenten message ni Senator Amy Marcos para sa kanyang kapatid. No? Nakita ko rin po ito sa social media nung nakaraang araw na parang nakikipag-usap si Senator Amy sa naging habilin at naging gabay sana ng kanilang ama, no, ang diktador na si Marcos Sr. Sabi niya, pasensya po, humingi ako ng kapatawaran o paumanhin sa hindi ko paggabay kay Bongbong Marcos Jr. ng maayos. No, parang nagsisisi siya. No? Whatever is the purpose of that, let's take it at the surface. Na nire-recognize ni Senator Amy Marcos ang mga kapalpakan at mga kasalanan ni Marcos Jr. sa kanyang mga ginawa bilang supposedly Pangulo ng Bansa. At huwag din nating kalimutan na it was Amy Marcos who publicly revealed and exposed ang pagiging drug addict ni Marcos Jr. Which brings us to the point na hindi matinok ang kanyang kaisipan, wala siyang tamang mental health condition para magpapatuloy bilang presidente. Si Amy Marcos po, no, bilang kapatid na nakakatanda ni si Senator Amy Marcos bilang nakakatandang kapatid ateng ni Bongbong Marcos Jr. ang nagbunyag sa buong mundo na ginagawa na drug den ng kanyang kapatid, ng asawa nito na si Lisa, at ng mga barkada nila na nakapalibot kay Marcos na drug den o tirahan ng shabu or cocaine, whatever drugs that may be, as being publicly exposed by Senator Amy sa malawakang pagkilos noon ng Iglesia ni Cristo. Siya din ngayon ang nagsasabi na nagsisisi siya bilang kapatid, nakakatandang kapatid ni Bongbong Marcos na hindi niya ito magabayan, hindi siya makapagbigay ng advice
the way it was supposed, instructed to her by their late father Marcos Sr. Nang sila po ay they were growing up. No, huwag mong pabayaan ang kapatid mo, gabayan mo si Bongbong Marcos Jr. And it was not about personal guidance only, no, kundi pati sa politika at pamamahala. Ngayon nakita natin that Marcos Jr. is the biggest failure of a president sa isang bansa. Siya po ang pinaka-miserable failure na uri ng presidente, si Marcos Jr. Kaya naging failed government ang mayroon po ang Pilipinas. Kaliwat ka ng krisis, malubhang krisis sa politika, krisis sa liderato, krisis sa panggobyerno, at matindi, malaganap na krisis na pwedeng sumambulat sa malawakang social unrest na kinakaharap sa ekonomiya ngayon at kalagayang pangkabuhayan ng buong bansa. Dahil nga wala sa matinong kaisipan at matinong direksyon at matuwid na pamamahala ang gobyerno. Kaya nagsisisi si Senator Amy Marcos dahil sabi niya hindi ko siya malapitan, hindi ko siya makausap. Maraming nakapaligid, maraming nakabakod, lahat puro kademonyohan ang kanilang ginagawa. In an earlier declaration of Amy Marcos sa isang pagtitipon yun na napakinggan natin sa harap ng religious gathering and anniversary ng Jesus is Lord, na sinasabi niya na napapaligiran ng mga demonyo ang kanyang kapatid. So part ng kanyang pagsisisi sa kanyang Lenten message yun. Aba, ang nag-react, itong akala mo ay syota siya ni Marcos. Ano ba ang blood relations mo? O ano ba ang affiliations mo kay Marcos Jr.? Itong si may talaketok ito sa utak, si Claire tagapagtahol Castro. Binabayaran natin ito ng mahigit 300,000 a month sa sahod niya. At mayroon pang mga allowances na umaabot sa kalahating milyon lahat. Ang kinukuha nito sa kabanang bayan, nasasayang ito, dapat ipakain ito. Ang pera na kukuha sa kanya ay pambili ng pagkain ng mga mahihirap na pamilya at subsidy sa mga tricycle driver at mga jeepney driver. No? Mantakin mo, mga 6 to 10 million siguro yan ang budget ni Claire Castro para sa kanya lang, para magtahol kay Marcos Jr. sa isang taon. Kababayan, hindi pa kasama siyempre mga diskarte dyan na style nila sa PCO, no? So sinagot niya si Amy Marcos, sabi niya wala naman siyang kinalaman dito, no? At hindi naman siya dapat ang mag-react dito, no? Itong kulukoy at pakialamerang butangera na pangbardagulan ng ang quality nito ni Claire Talaketok Castro. Dami niyang pangalan, ano? Sabi niya baka ikaw ang dapat gabayan. No, may personal siyang atake kay Senator Amy. Sabi niya, ang iyong kapatid, si Pangulong Marcos, ay isa lang ang asawa. Really? Sure ka? How did you know that? Pamilya ka ba? Nandun ka ba nung wala ka pa sa Malacanang at hindi ka pa tagapagtahol ng Malacanang? Alam mo ba kung anong kanyang mga pinaggagawa kumpara kay Amy Marcos? Really, Really? Claire Castro? Hindi kagaya ng iba dyan na dapat gabayan dahil hindi daw nag-i-stick sa isang partner, no? Of course, ang nire-refer niya si Senator Amy na dapat daw gabayan, hindi si Bongbong Marcos. Bobo din ito si Claire Castro, no? Hindi ko alam kung bakit ito ay nakapasa sa bar exam sa pagkaabogado, no? Siguro it does not follow kasi pag nakapasa ka sa bar exam, matalino ka at mayroon kang karunungan na tama. Pwedeng napasa mo ang academic requirements ng abogasiya at ang examination, pero bobo ka pa rin pagdating sa tamang karunungan. Dahil nabubulag ang iyong kaisipan sa baluktot ng mga pananaw para manatili ang iyong poder, kapangyarihan at diskarte sa pera at pondo na napapakinabangan mo. Yan pong epekto kay Claire Castro. Bakit hindi mo sinagot ang sarili mo? May karapatan ka bang komentaryuhan yon, ang personal na buhay na magkapatid na ito? At may karapatan ka bang alamin kung ano ang hugot at pinagmumulan ng mga pinagsasabi ni Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid? In the first place, you were not part of their family.
You are not part of their family unless you insist yourself to be part of Bongbong Marcos' life. Para alam mo na wala siyang kabit. Yan bang ibig mong sabihin si Amy may kabit? O nangangabit? Yun ang tono ng iyong sagot eh. Na si Marcos daw isa lang asawa niya, inaalagaan niya pamilya niya. What about Amy Marcos? May pasaring siya. The discourse is not about the personal relations of Marcos Jr. as president to his sister, Senator Amy Marcos. The discourse of the point why Amy Marcos made that kind of Lenten message o mensahe sa Semana Santa patungkol sa kanyang kapatid is about government. Tungkol sa gobyerno yon. Dahil nahaharap ang buong bansa sa malala, malubha, malawak na krisis pang-ekonomiya, maruming laro sa politika ang inaatupag ng mga opisyal ng gobyerno, which brings to the accountability of Marcos how to lead correctly and properly the government. Kaya nagsisisi si Senator Amy na hindi nagagabayan ng kanyang kapatid. It's not about the personal relationship of Marcos Jr. to his sister. It's about how the sister, Senator Amy, should have told Marcos, dahil pareho silang nasa gobyerno, ng tamang direksyon, ng tamang pamumuno, ng tamang panggobyerno, para hindi nabubulok ang lipunan at sambayan ng Pilipino ay hindi naghihirap. Yan ang konteksto ng komentaryo o Lenten message ni Senator Amy sa kanyang kapatid na minasama ni Claire Castro. Lover ka ba ni Marcos Jr.? Ba't ikaw ang nagmamaktol? Ba't ikaw ang to-react? Kung makareact ka, parang lover ka ni Marcos Jr. Yung level at degree ng reaksyon ni Claire Castro, nasasaktan siya na para bang mahal na mahal ya beyond the president si Marcos Jr. kung makareact siya to the point na kaya niyang atakihin ang personal na buhay ng magkapatid na ito, lalo na si Senator Amy. The discourse was not about their personal relationship. Yung pagpupuna at pagpapaabot ng mensahe ni Senator Amy Marcos kay Bongbong Marcos bilang kapatid ay bilang mga bahagi sila ng pamunuan ng gobyerno at ang boss mo na si Marcos Jr. ang presidente, may hawak ng kapangyarihan ng Office of the President at sa kanya bumabalik kung bakit ganyan ang nangyayari sa Kongreso. Puro kabulastugan, katarantaduhan at kademonyuhan. Laban sa Vice President ay naatupag, hindi naman tumutulong para maampat at matugunan ang krisis na nangyayari sa sektor ng industriya ng langis, sa ekonomiya, sa pagsirit ng mga presyo ng bilihin, ng produktong petrolyo, ng serbisyo sa kuryente, ng public transportation, pagkain, trabaho at ang kabuhayan. Iyon dapat ang sagutin mo. Bakit hindi napapamunuan ng tama, ng matuwid at makatarungan at para sa mamamayan na uri ng pamumuno, hindi na dideliver ng boss mo na mahal mo, parang lover ka niya. Kung makareact ka, Aling Claire Marites, tagapagtahol Castro. No, pinagtatawanan ka ng taong bayan eh. You are out of context. No? And you do not have any right. Wala kang karapatan na pakialaman ang kanilang personal na relasyon. You answer if you want to answer dahil hindi ka magpapapigil sa pagiging bardagol mo at sa iyong pagiging botangera dahil doon ka naman binabayaran sa talent mo. Stick to the context of the real issue. Focus to answer about that. Wala kang masagot eh. Ba't mo pinapasaringan si Senator Amy sa kanyang personal na buhay? No, nangangabit si Senator Amy? Nangangabit? Si Bongbong hindi? Sigurado ka? So, hindi po yun ang issue. Pero kung makareact itong si Claire, the bardagulan queen of Marcos na kanyang barker, parang wagas, parang lover siya ni Marcos Jr. The sweet lover. Claire Castro. Kababayan, si Manasanta sana ngayon, ayaw ko na sana hambalusin itong si pambansang tagapagtahol ni Marcos. Pero, in the context of proper issue perspective, tamang pananaw sa issue, ipaliwanag mo bakit nagsisisi o bakit mali ang pagsisisi ni Senator Amy Marcos na hindi niya nagagabayan ang kanyang kapatid sa konteksto ng pamamahala sa antas ng pamumuno sa gobyerno, which
ang iyong boss na si Marcos Jr., Aling Claire Talakitok Castro. Talakitok isda yan, lumalangoy. Siguro may lumalangoy na isda sa utak niya. Kung ano-anong mga pinagsasabi niya. Naturingan pa naman na tagapagsalita ng palasyo ng Malacanang para kay Marcos, tagapagtahol niya, gamit ang official platform ng gobyerno at resources ng gobyerno, kung ano-anong sinasabi niya. The issue is a failed government led by a failed president. Failure na presidente, failure pa ang gobyerno, kaya bulok ang nangyayari po at kahirapan ang nararanasan ng taong bayan at ng buong lipunang Pilipino. Iyan ang pagpupuna na pinagsisisihan ni Senator Amy Marcos na hindi niya nagabayan ang kapatid niya when the presidency was given back to their family through Marcos Jr. Kaya nga, yun ang speech ni Attorney Harold Respicio. Ilocano din ito, taga Isabela ito, at Vice Mayor yan doon. At sinasabi niya na nakakahiya itong si Bongbong Marcos Jr. para sa mga Ilocano, sapagkat instead na ibangon niya ang dangal ng mga Ilocano, ang dangal ng Norte, ang dangal ng pamilya nila, ibinangon niya ang pagnanakaw at pandarambong sa kaban ng bayan. At ibinaon ang oportunidad at pagkakataon ng kasaysayan na isa na namang Marcos ang naging pangulo sa katauhan niya, ngunit palpak at bulok ang nangyari sa kanyang gobyerno. Puro pagnanakaw, puro kabulukan, puro katarantaduhan, puro pang-aabuso sa puder, pang-aabuso sa pera at paglalapastangan at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yun po ang nangyari. And these are hard realities. Doon nagsisisi si Senator Amy Marcos kung bakit hindi niya nagabayan ng tama ang kapatid niya, not just on the personal aspect, but more on the governance level. Yan ang hindi ina-address nitong parang lover ni Marcos kung makariak, itong si Claire Talakitok Castro, mga kababayan. So kayo na po ang umunawa that Claire Castro and Marcos deserve each other. Anong ibig sabihin po niyan? Yun lang po ang antas na kayang gawin ni Claire Castro, makipagbardagulan, magmaldita at magambog-hambugan ng walang katuturan at walang nilalaman ang mga sinasabi, lokohin at dinlangin ang mamamayan, at ipagtanggol at pagtabunan ang krimen. Ang naghuhumiyaw na krimen ng pagnanakaw, pangungulimbat, pangungurakot, at kabulukan ng gobyerno ni Marcos at ni Romualdez. Yan ang purpose kung bakit nandyan si Aling Claire Marites Talakitok Castro. And she is paid by the millions of pesos mula sa dugo at pawis ng taong bayan, gamit ni Marcos ang buwis para may tagapagtahol siya. Pero the more that Claire Castro opens her mouth, the more na siya ay nagiging sanhi ng lalo pang pagkagalit, pagkamuhi at pagtatakwil ng taong bayan laban sa administrasyon ni Marcos at nila Romualdez na kanyang todo-todo na ipinagtatanggol sa pamamagitan ng kalokohan ng mga pahayag, pagsisinungaling, panlilinlang at mga manipulasyon sa impormasyon. But too late, Claire Castro, naibulgar na po ni Senator Amy Marcos ang ibig niyang sabihin, and may respeto, nagbibigay ako ng respeto personally kay Senator Amy for standing up against her brother in the aspect of governance failure. At pinupuna niya ito. At sana mas detalyado at mas lalo pang categorical at decisive na pagpupuna. At sasabihin niya, kung hindi patitigil itong kademonyuhan sa paligid ng kanyang kapatid na kinokonsinti at tinatanggap at ipinapabayaan lamang ng kanyang kapatid na maganap, ay di pangunahan na niya ang pagkilos ng mamamayang Pilipino para palayasin sa poder ang kanyang kapatid sa mapayapang pamamaraan, subalit matatag na pagkilos ng taong bayan, kasama si Senator Amy Marcos. That would be more acceptable to the people kung ganyan na ang antas na aabutin ng pagbibigay mensahe at pagpupuna ni Senator Amy Marcos laban sa gobyerno ng kanyang kapatid at ng pinsan nila at ng kanyang asawa ni Marcos na si Lisa. Evil triumvirate ngang tawag niyan sa kanila. The evil triumvirate of Marcos Jr.,
Lisa Araneta and Martin Tambaluslos. Yun ang lalabanan dapat natin, Senator Amy Marcos, kasama ang taong bayan, upang maganap ang tunay na pagbabago sa ating gobyerno at umusad tayo sa pagsulong sa pag-unlad para sa buong bansang Pilipinas with a new government leadership at panibagong tamang programa na matuwid para sa sambayan ng Pilipino. Mga kababayan, mayroon pong pumasok na impormasyon na gagamitin si Ramil Madriaga sa April 14 or April 15, within that period sa kalagitnaan ng Abril, para mag-testify sa mini kangaroo court mini kangaroo court ni Tambaluslos at nila Luistro sa utos, of course, at kumpas ni Marcos Jr. Itong mga drama at mga kaabusuhan at mga katarantaduhan dyan sa House of Representatives na pinangungunahan nila Budget D at nila Romualdez, hindi lahat yan magaganap kung hindi sanctioned or authorized ni Marcos. Yun lang naman po kasimple yan eh. Kung gusto asikasuhin ni Marcos at talagang magbigay ng focus ang mga opisyal ng gobyerno kasama ang Kongreso sa mas makabuluhan at mas mahalagang mga pangangailangan ng ating bansa, kagaya po ng kinakaharap na krisis hindi lamang sa industriya ng langis, sa supply ng langis, sa presyo ng langis, sa pagbagsak ng ating value ng ating pera. Maabot na po sa 60 pesos, 60.67 ang huling palitan ng 1 peso per $1. So, ang epekto niyan malala, malawak at malalim sa ekonomiya, sa pagkain, sa trabaho, sa income, sa services, kuryente, tubig, transportasyon. Instead na ito ang asikasuhin, paano ang mga limited resources natin, yung mga loans, yung budget na pwedeng ma-realign, yung utilization ng mga nakapending na mga budget na pwede namang gamitin na, yung halimbawa, yung 100 billion pesos na nakatalaga sa Local Government Support Fund. Paano gagamitin ito para yung mga pamasahe ay masubsidize po ang mga public transportation. Among other things, yung supply ng pagkain, yung presyo ng kuryente, yung income ng mga public transportation na mga tsuper na namamasada ng tricycle, ng jeepney, ng public bus. So yan lahat ay dapat inaasikaso. Instead itong mga paghagilap ng mga accused of criminal criminal charges like Ramil Madriaga at iba pang mga kunwari, mga involved sa drug trafficking na hinahanap nila John Vic Rimulya, binibigyan ng script. Accordingly, tinitrain nila Dilima upang magsinungaling at bigyan ng mga diskarte upang gamitin as mga sinungaling na mga testigo nila laban kay Vice President Sara Duterte lamang maipilit ang kanilang binaluktot at pandaraya sa impeachment operations at pang-aabuso. Instead na yun ang asikasuhin, yung mga nauna kong binanggit tungkol sa ekonomiya, kabuhayan at kalagayan ng mga mamamayan ang dapat inaasikaso. Mangyayari lamang yan kung matino ang pag-iisip at may matuwid na desisyon na ginagawa ng tama si Marcos Jr. bilang presidente. Wala eh. Kaya itong mga sindikato at mga utak kriminal magnanakaw na mga buayang politiko, sana ayaw ko nang magmura, no? Ayaw ko na rin pumuna, pero hindi natin mapigilan dahil kahapon lang 134 pesos na po ang nadaanan ko nang bumalik ako dito sa Pilipinas, sa Maynila, ang diesel at 102 ang gasolina. Mga kababayan, per litro yun and yet wala tayong nakikita at nararamdaman na aktual na aksyon o mga hakbang ng gobyerno, hindi lamang si Marcos kundi buong gobyerno. The way the government moved and cooperated and functioned efficiently sa gitna ng malalaking krisis na kinaharap natin noon, kagaya ng COVID-19 pandemic na pinamunuan ni Pangulong Duterte, ang whole of government approach and whole of nation participation. At ganoon din po sa Marawi War, sa ISIS Mauti Abu Sayyaf Group na hinarap ng gobyerno.
So ang lahat ng mga krisis na pinagdaanan natin during the time of former President Rodrigo Duterte, mga kababayan, maayos na hinarap ng gobyerno dahil matino, decisibo at matuwid ang direksyon pamunuan ng gobyerno. Samantalang ito, ang inaasikaso nila magpa-witness sa isang itinuturo ng PNP noon several years ago lang na highly organized criminal group, itong Madriaga Group, involved sa kidnap for ransom, sa gun for hire operations, assassination, murder, and even drug trafficking and gun running. According ito sa monitoring ng Philippine National Police. Subalit ngayon, gagamitin nila ito. Ang tawag nga ni Congressman Rufus Rodriguez, polluted criminal witness yan eh. Ibig sabihin, iba ang intensyon nitong Madriaga Group, pera, at para maka-absuelto at makalibre sa kinakaharap na kasong kriminal, mga kasong kriminal. Now, we have to expose this kasi po, the minimum objective in the demolition job using the impeachment process nila Marcos at Romualdez is to attack the integrity, destroy the credibility, and malign the personality. Pakasamain po nila ang pagkatao ni Sara Duterte na nangungontrata ng killers at gumagamit ng mga gun for hire o kaya criminal groups sa kanyang operations bilang Vice President. Doon papunta ang script na yan, no? Bagamat scripted yan, pero kapag ginamit yan sa maruming laro ng propaganda, mayroon pong maluloko at mayroon pong malilinlang ang ganyang taktika. And that is exactly why Marcos consents, pumapayag siya dito sa kademonyuhan na ginagawa sa House of Representatives at the expense na napapabayaan at hinahayaan na lumala at lumubha ang krisis ng bansa na siya dapat na inaatupag, inaasikaso at nakapokus ang pamunuan ng buong makinarya ng gobyerno sa kasalukuyan dapat. Yun. So the Madriaga gimmick is no different doon sa ginawa ni the Big Joke Trillanes nang ginamit niya si Bicoy, itong alias Bicoy na later on itinuro niya ang handler at financier niya si Trillanes. At kamakailan lamang nahuli po ito si alias Bicoy sa bisa ng warrant of arrests, 3 counts of murder yata. 3 counts of murder and carnapping, no? Yung rent a car tangay na krimen. Yan po ang mga Bicoy talent ni Trillanes noon nang inilabas niya ang totoong narco list. Binisto po yan ni Attorney Jude Sabio na nag-withdraw din dito sa gimmick ni Trillanes sa ICC nung buhay pa si Attorney Jude Sabio at binulgar niya ang operations ni the Big Joke Trillanes. Ngayon, napulgar na naman siya. Hindi lamang dito sa 18 former soldiers na itinuro siya as facilitator and handler ng mga bogus at illegal na ICC investigators activities noong nakaraang taon 2024-2023 at tumanggap ng pera. Accordingly, di umano ay millions of pesos. Pati ang pagpa-convert to dollar na nagkakahalaga ng $2 million, almost 110 million pesos na panimulang panunuhol, no, pang-bribe sa mga ICC investigators and panel of representative ng ICC prosecutors na illegal na pumasok at nag-operate sa sovereign country like the Philippines na wala na silang treaty authority or jurisdiction. Ngayon, itong si Madriaga ay tinuturo ng mga leakages of information from Camp Bagong Diwa sa Bikutan, sa Taguig, na pinupuntahan ito or napuntahan ito ni Trillanes, di umano, ni Dilima, and pati po nila Jude Asidri at John Vic Rimulya at ng mga komunistang teroristang mga party list dyan sa Kongreso, no? Itong Alliance of Communist Teachers, Gabriela NPA Lovers Party List, at ang Kabataan NPA Recruiter Party List. All of this
at pati po si Lula Layla de Lima at itong hippopotamus attack hippopotamus ni Tambaluslos na si Asidri, bahagi po ito ng pagbubuo ng paglalatag ng kasinungalingan, including ang pagpapasulpot nitong Ramil Madriaga at i-VIP, no? VIP or special treatment pa nila na doon nila ipastay sa House of Representatives. Ang lahat ng ito ay simple lang ang sagot diyan. Pagbutuhan nyo na after the Holy Week. Kasi alam naman ng taong bayan that it is not about the evidence. It is not about the complaint. It is about the numbers. May numero kayo eh. You only need 108 signatures mula sa mga buayang politikong kongresistang magnanakaw at kawatan na mga sip-sip sa alipuris at sindikato ni Marcos at Romualdez. O bakit hindi nyo pagbutuhan? Because hindi nyo yan magagawa basta-basta sa Senado. In the impeachment process, under the Constitution, ang trial ay manggagaling po sa Senado or magaganap sa Senado. The Senate, when they approve na valid ang proseso at tama ang pagpapadala ng mga transmittal ng impeachment articles coming from the House of Representatives, the trial will happen at the Senate when the Senate convenes. Magbubuo sila ng Senate Impeachment Court. Hindi po yan sa kangaroo court ni Luistro at ni Tambaluslos at ni Bojedi. No, the trial that they are trying to do now is a mini kangaroo court. Sapagkat ang trabaho lang po nila dyan sa House of Representatives, tanggapin, i-hearing, pagbutuhan nila kung may substance at mayroong batayan, no, prima facie, o sapat na batayan para sa paniniwala nila, pwede mag-proceed sa trial. Pagbubutuhan nila at kukuhanin nila out of the 312, they need 312 or 318, they need 108 or 107 nga lang eh, signatories. Iakyat nila ti-transmit sa House, from the House of Representatives to the Senate. Ba't hindi nila ginagawa? Yun ang dapat proseso eh. Bakit kailangan pa magkangaroo court trial? At trial by publicity itong kulang sa pansin at abusado at hambog na sila Luistro. No, itong dahil kay speaker may maleta, dahil kay speaker may flood control tayong ninakaw. Dahil kay speaker at kay Marcos. Yan. O, ba't hindi kayo mag-submit ng report furnished with your committee report? Submit the evidence submitted by the complainants. Dahil hindi naman kayong complainant, recommend pagbutuhan sa plenary, magdedesisyon ang buong kapulungan ng House of Representatives. Hanggang doon lang. At itatransmit nyo kung mananalo at makukuha ang 108 signatories na mag-endorse paakyat sa transmittal. Ang trial gaganapin at gagawin sa Senado. Doon nyo i-present si Trillanes, doon nyo i-present si Madriaga at kung sino-sino pa. Sapagkat handa naman po ang Vice President Sara Duterte at ang kanyang legal defense team at ang taong bayan na pakinggan kung anong diskarte nyo. Kasi alam naman ng lahat na hindi ebidensya ang hawak nyo. Ang hawak nyo ay black and dirty propaganda operations. Kaya nyo ginagawa ito. Yan lang naman po ang ibig sabihin natin dyan. Na ang diskarte sa pagpapasulpot kay Madriaga, ang pag-testify ni Trillanes in the absence of official bank notes and declaration at kung ano-anong kabulastugan ang gagawin nila dyan sa Kongreso are all part of the demolition job, which is the primary initial attempt na wasakin ang pagkatao at integridad at dignidad ni Sara Duterte. Break her down and tear her apart, no? Punitin yung pagkatao niya. Yan ang purpose nyo eh. Because you know very well Marcos and Romualdez and all your minions at itong mga disipulo ng sindikato nyo, you cannot get the 16 senators to vote for the conviction of Sara Duterte, to remove her as Vice President and perpetually disqualify her to run or become part of any public office, including to disqualify her from being a candidate to the presidential elections in 2028.
Hindi nyo kayang kunin ang 16 na boboto laban kay Sara Duterte para siya ay mapakonvict. Di po ba? Kaya nyo ginagawa ang mini kangaroo court trial, pinapasulpot nyo si Madriaga at ginagamit nyo ang mga maruruming laro na ito sa politika dahil kontrolado nyo dyan sa House of Tambaluslos. Anino lang ni Tambaluslos yan si Boji D. Kung baga yan ay maskara, kung tanggalin mo ang mukha ni Boji D, mukha ni Tambaluslos ang makikita natin yan na nagpapatakbo nitong Kongreso di Buaya. Kongreso di Buaya. Ang iba dyan ay Kongreso di Hippopotamus. Grabe magsakmal ng pera ng mamamayan. So mga kababayan, abangan po natin kasi hindi lang si Madriaga ang mag-testify. Mag-testify din po si The Big Joke Trillanes. Ipinangalandakan na niya sa social media niya, no? So, abangan natin because we have to present counter narratives and counter information para matulungan po natin ang taong bayan na magagap at kanilang maiangat ang diskurso sa tamang pagtingin ng mga impormasyon, mga balita upang abutin ang kamalayan na itong lahat ay manipulasyon at maniobra ni Marcos at Romualdez gamit ang mga institusyon kagaya ng Kongreso, lalaruin pati sa Senado, gamit pati ang mga proseso na dapat ay para sa tunay na pananagutan itong impeachment process. Well, hindi naman po tanga at bobo ang mga Pilipino para paniwalaan kaagad ang lahat ng gimmick na ginagawa ni Martin Tambaluslos at nila Marcos Jr. One thing is sure, they are not there to lead the country. Kundi nandyan sila para palubain ang sitwasyon, kapangyarihan at kayamanan ang kanilang tinututukan. Kapangyarihan na para sa mamamayan dapat ipinaglilingkod, kayamanan na dapat pundo ng pamahalaan, pundo ng bayan na kanilang kinakamkam at kinukulimbat. Kaya ayaw nila magkaroon ng isang Sara Duterte o isang Duterte na naman ang magiging presidente.